Umani ng iba't ibang reaksyon mula sa Kamara ang hiling na travel clearance ni Davao City 1st District Representative Paulo Duterte para makabiyahe sa 17 destinasyon mula ngayong Disyembre hanggang Pebrero. Paalala naman ng Malacanang, dapat ay maipabatid din ito sa mga constituent ng kongresista. Si Mela Lismora sa sentro ng balita. Naniniwala si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na dapat malaman ng constituents ni Davao City 1st District Representative Paulo Duterte ang plano niyang pagbiyahe sa labas ng bansa. Sa hiling na travel clearance ni Duterte, nasa 17 destinasyon kasi ang target niyang puntahan sa iba't ibang panig ng mundo mula ngayong Disyembre hanggang sa Pebrero. Nais niya magbiyahe. May pera siya. Gawin niya yung pera niya, sabi niya, 17 countries, nasa kanya po yun. At kailangan din siguro malaman ng constituents niya, na siya ay nasa ibang bansa at nasa bakasyon ng halos more than 2 months. So wala tayong masasabi kung yan ang nais niya. Sa panig naman ng Kamara, kinwestiyon din ni House Deputy Minority Leader Antonio Tino ang tila world tour umano ni Duterte. Well, ano ba siya? Kinatawan ng distrito, Miss Universe. Bakit ang trabaho ng isang congressman ay katawanin ng kanyang distrito? Dapat mag-expect ang mamamayan ng mas mataas na standard ng serbisyo mula sa kanilang mga elected representatives. Habang ang iba pang kongresista, bagamat kinikilala ang karapatan ng bawat isa na makabiyahe, nagpaalalang dapat pa ring harapin ni Duterte ang mga isyong ibinabato sa kanya. Una, malaya naman siyang mag-request ng travel clearance sa House of Representatives, pero very important po na he should be able to make himself available pagka nagkaroon na po ng proceedings on syempre Davao City infrastructure project. You don't necessarily get this request from any of the members. Normally, pag mga bakasyon kasi, ilang weeks lang. But this is a trip which is, to me, it's not ordinary. 17 countries in 2 months. At the time when the public demands that all public officials have to be present, especially we're talking about the ongoing investigation. Mela Lismora para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.